Good day po sa ating lahat. Tayong mga Pilipino, mayroon tayong religious freedom. Yan ay nakasaad sa ating constitution. So, kung ano mang paniniwala, ano mang sikta, ano mang grupo, ano mang yung mga practices na gusto nating gawin para ma-exercise yung religious freedom na yan, so tayo ay malaya. Okay. Ngunit, dapat naman nating tignan yung mga grupo na sinasalamahan natin. O kaya i-analyze din natin yung mga turo ng mga ito. Okay? Ngayon, hindi natin dinadown ang grupo ni Pastor Kibuloy. Ngunit, sa tingin natin, talagang kabalastugan at saka mali yung mga tinuturo. Okay? Nasabi kong mali dahil bisa aking nababasa, bisa aking yung mga nakagisnan ko bilang Kristiyano, maraming mga mali doon sa sinasabi ni Kibuloy. Okay, so unang-una, sinabi niya na siya ay anak ng Diyos. So, bali si Kristo at siya ay iisa. Yung sinasabi niya, actually, ay sa palagay ko, talagang contradictory yan sa Bible. So, ayun doon sa John 16:4. So, sinabi ni Kristo na I am the way, I am the truth, I am life. Pagkatapos walang makakapunta sa Almighty God, sa Father, except kay Kristo. Kaya nga, ako ay naniniwala na dapat para makarating tayo sa ating Ama, then we have to accept Christ as our personal Savior. So, naniniwala ako doon. Ngayon, si Kristo lang, wala nang iba, ang may ganong kapangyarihan. Okay? Pagkatapos ngunit, sinasabi ni Kibuloy na siya raw at saka si Kristo ay iisa. Ano yung tawag sa kanya? The appointed Son of God. Then, wala akong nakikitang term na gano'n, appointed, naalaala ko tuloy yung appointment paper ng government employee. You are hereby appointed as, kung ano man ang position na ibinibigay sa iyo, no? Siguro gano'n yan si Kan. Ngayon, talagang very contradictory yan yung sinasabi, yung tinuturo ni Kibuloy na siya ay anak ng Diyos. Okay? Dahil si Kristo lang ang anak ng Diyos. Sana wag tayong pabudol-budol, lalo na yung mga kapanalig nila, yung kanilang mga followers. So ngayon lumalabas na yung mga grabing practices, yung mga sakripisyo ng mga kapanalig ni Kibuloy. Like for example, yung kanilang sahod doon sa mga OFW ay kinakaltasan o kinukuha yung halos sa kaunti na lang naiiwan doon sa yung mga OFWs, kawawa sila. Ngayon, dapat isipin ninyo, mga
mga followers ni Kibuloy, talagang yung sinasabi niya, mali yan sa Biblia. Kung siguro, maniniwala ko kung makalagay doon sa Biblia na sabi ni Kibuloy, I am the light. Okay? Pero hindi naman Kibuloy ang sinabi doon. Si Kristo ang sinasabi doon. Ako'y naniniwala na hindi magiging Kristo si Kibuloy at hindi magiging Kibuloy si Kristo. Okay, tingnan na lang ninyo yung i-analyze yung yung sinasabi niya na how he mock people, yung nilalait ang mga tao. Never yan na godly. Okay? Ano pa yung sinasabi niya, siya raw ang may-ari ng universe. Okay. Ang may-ari ng universe, ang Panginoon, hindi si Kibuloy. Ang ibig sabihin pala, pag itong mga astronaut niyang ng United States o space travelers ng mga Chino, ng mga Ruso, dapat mag-seek sila ng permission from Kibuloy pag sila ay pumupunta ng kalawakan dahil kay Kibuloy daw niyan. Hindi kanyan, pagbubudol yan. Okay? Ano ba yung sinasabi niya? Lagi daw siyang nagbiyahe from heaven to earth. In fact, sinabi niya na yung lock ng kanyang mansion sa heaven ay made up of diamond. Okay, so imagine si Kibuloy nagbiyahe every now and then from earth to heaven. Grabe. Sa pagkaalam ko, wala pang taong yung pabiyahe-biyahe from heaven to earth. Although may mga kwento nung mga namatay, let's say for a few minutes or a few seconds or a few hours, pagkatapos sila ay nabuhay muli, parang mayroon silang kwento na sila ay nakapunta sa isang lugar. Mayroon daw liwanag. Okay, so siguro yan yung heaven. Okay, pero yung sinasabi ni Kibuloy, parang malayo sa katotohanan. Okay? Kaya ganun sana. Kayong mga kapanalig ni Kibuloy at naniniwala sa kanya, hindi lang yung kanyang kapanalig, pati marami din mga elected officials na naniniwala sa kanya. So, nangungunod dyan si Senator Robin Padilla, si Bongo, Amy Marcos, marami pa. Dapat i-widen natin ang ating pag-iisip. Okay? At saka sana rin tutulong tayo para managot si Pastor Kibuloy sa mga ibinibintang sa kanya. Kung talagang totoo yung ibinibintang sa kanya. Ngunit ako ay naniniwala na kung wala siyang kasalanan, then kusa siyang susoko sa autoridad para malinis yung pangalan. Ngunit puro lang, maraming dahilan at saka grabe. So, nagpapatunay lamang na ginagawa niya yan, umiiwas siya sa batas dahil siya ay guilty. Ganun ang aking pananaw. So muli, thank you. Sana i-like at saka subscribe sa ating YouTube channel. Mabuhay tayong mga Pilipino.